nakalusot siya ron sa Comelec, no? Pero I understand na nag-uusap tayo kanina, hindi pa naman entirely tapos yung boxing diyan sa Comelec. Pero pag-usapan natin itong rekomendasyon diyan sa Office of the Ombudsman, nakasuhan ng plunder at indirect bribery itong sa Senator Marcoleta. How strong is the case against him, given the facts that he already admitted? Malakas 'no, kasi, sabi ko nga 'di ba nung una pa lamang nung ito ay lumalabas pa lang sa kanyang bibig, sabi ko, "Ba kalokohan ito, Ibig sabihin kung, hindi mo dineclare sa SOSE mo puwede kang kasuhan ng disqualification." 'Di ba? So 'yan ang kinaso Mm. natin kay Rodante Marcoleta sa COMELEC. Buhay pa yung kaso na 'yan, kasi ang inaktuhan ng COMELEC ay yung motu proprio investigation nila. Yung kaso ko hindi pa nila inaaktuhan, So natutulog pa 'yan doon sa, COMELEC at wala pang clear na na action from the Commission on Elections, no. So nagpaano kami, nag-file na kami ng ilang motions to resolve, no. Mm. So buhay pa yung kaso. Dito pa ba ako? Yeah. I can hear you. Hello? Yan, Yeah, oo. I can hear So you. buhay pa yung mga kaso, buhay pa yung kaso na yan. Pero dahil doon sa kanyang depensa, doon sa motu proprio investigation ng COMELEC, nakakatawa yung nangyari. Ang depensa niya, na-receive ko yung pera bago Di ba? Mhm. Bago yung filing ko ng candidacy, so hindi pa ako kandidato doon. In which case, congressman siya. In which case, Mm. nakuha niya yung mga donasyon by reason of his office. Di ba? Dahil nga doon, sabi ko nung una, bribery yan, no? Pero mas malakas ang kinaso ng ombudsman. Plunder, no? And kasi malinaw doon sa plunder law, no? Dito sa RA 7080, plunder is ill-gotten wealth acquired through any commission or gift. Ang nangyari doon sa kaso ng disqualification, nag-submit yung mga donors niya, supposedly. O Mm. kami yung nag-donate. Ko sino, sabi niya dati, marami akong kaibigan, di ba? Sino to ba kaibigan na to? Siguro yung tanong doon sa disqualification niya. Ito at itong mga ito at final nila at binigay nila sa akin yung mga donasyon bago mag-eleksyon. Ito mahirap kasi kung you're hiding under technicalities minsan Una, nahuli na nga isda sa sariling bibig, nagpalusot, yung palusot, lumala ang kaso. Imbis na Mm. disqualification lang, naging plunder, which is non-bailable, non-bailable. And ang nakalagay malinaw doon sa batas is kasama ang gift, no? Defined kasi pag nag-amass ka ng ill-gotten wealth, ill-gotten, you own by 50 million and above, you own ang plunder. Yung ill-gotten wealth means any asset, ito yung definition sa law, property, business, enterprise, or material possession of any person with the purview of Section 2, okay? And through ito inamas mo through the following means. Una, Mm. through misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds, or raids on the public treasury. So ibig sabihin ito yung usual na alam natin na plunder, no? Ito yung Yeah. usual na nakita natin kasi kinuha mo yung galing sa pera ng bayan, plunder yan pag 50 million and above. Yun ang usual. Pero may number 2 kasi. Ang number 2, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, malakas yung kaso. Hindi nga public funds ang involved, pero dahil nag-amass ka ng 50 million pesos and above na ill-gotten wealth by reason of your office, merong kasong plunder, no? So, sa akin, malinaw na plunder is a possible case. Siguro kaya sila nagbobotohan na change the rules kasi baka susunod na rin si Marcoleta, tsaka very passionate. Tsaka kanina, nakita mo ba? Hinabol pa Yeah. si Lito Lapid. Hinabol pa si Lito Lapid. Siguro narinig na rin lang kasi maliit naman yung plenary hall na may balak mag-walk out itong minority. Ang nakakatawa Yeah. dyan, dahil minority of, dahil 12 na lang sila ngayon, hindi 13, every single time na meron silang kabalustugan, they cannot call for a vote because the minority will just walk out. And there's no quorum. No? Maganda rin yung move ng minority. Bakit? Kasi lahat naman ng mga batikang senador at medyo mas magagaling na senador nandun ngayon sa minority. Kaya nga itong si Cayetano, kailangang hindi mag-preside at nandun nakikipag-debate, which is unusual for a Senate President. Dapat Yeah. nagpe-preside siya. Kailangan siya yung maguna ng debate, no? Kasi kulang sila
ng marunong. Sila dalawa na lang ni Marcoleta, yung iba doon nanonood na lang, hindi marunong. Bottom line is, I think malakas yung kaso and posible na pagkatapos itong recommendation nito at mag-submit ang tong si Marcoleta ng kanyang mga pleadings, responsive pleadings, pwede ring ma-file yung kaso doon sa Sandigan Bayan using yung ebidensya, hindi lang yung kanyang inamin yung ebidensya mismo nung mga sworn statements nung mga nag-donate sa kanya prior to that. Kasi sinabit nila yung sa COMELEC Dahil sinabit nila yung sa COMELEC, ngayon ang ebidensya kumapal. Hindi lang yung pag-amin ni Marcoleta, meron na ring public documents na nagsasabi nag-donate sila. Di ba? Nakita mo gano'ng kahinang, pasensya na gano'ng kahinang legal thinking ito. Legal reasoning ito. Pinahabak mo yung sarili mo. Pero abogado supposedly si Marcoleta, pinahabak siguro siya ng mga legal advisors na nag-advise sa kanya kung paano niya malulusutan yung disqualification case. Dinala siya sa plunder. Ang masakit pa dyan, yung mga kaibigan niya pinahamak niya. Pinahabak niya kasi sila, kasama na ngayon sila sa indirect bribery and plunder. At ngayon, kasama pa doon sa precautionary whole departure order, nag-issue ng Sandigan Bayan na precautionary whole departure order at hindi nag-issue, hindi nagre-request ang ombudsman ng precautionary whole departure order sa lahat. Itong mga ito, yung talagang priority lamang ng ombudsman na make sure na hindi makakaalis. Yun yung una. Pangalawa, hindi yan basta ginagrant ng korte. Ine-evaluate nila yung facts of the case kung meron ba itong basis. At dahil sinabit yan, merong basis at nakita ng Sandigan Bayan na pwede nang mag-issue ng whole departure order. At pinahamak ni Marcoleta yung mga donors niya rin mismo. So medyo nakakatawa. So actually, nakakatawa na nahuli siya sarili niyang bibig dahil sa kanyang bravado, hubris. Tapos, afterwards, sinubukan niyang magpalusot-lusot legally using the technicalities of the law hanggang nauwi sa plunder, which is the worst kind. The worst! Yan ang pinaka-nakatakutan mo, di ba? Yung disqualification case, kahit na mag-decide yung COMELEC, sa totoo lang, pwede niya iakyat yun sa higher forum, including all the way up to the Supreme Court, at nakaupo pa rin siyang senador. Ngayon, plunder na. Di ba i-issue siya ng warrant of arrest? Di ba? At maa-arresto siya dahil non-bailable pa yan. Basically, nagsimula to nung nag-grant siya ng isang TV interview, no? Tapos doon lumabas sa bibig niya. So doon nagsimula talaga. Tapos to extricate himself, napunta siya sa mas malalang problema. Ito kasi, buti nasagot mo na rin yung binabanggit ni Senator Marcoleta kahapon. Kasi basically, yung characterization niya ng issue laban sa kanya, politika raw ito, no? Tapos para in-indicate niya, baka may kinalaman dito sa upcoming impeachment proceedings or vote. So, just to be clear, no? Meron kasi siyang binabanggit na wala naman daw public funds involved. Tapos by reason of his office. Yun ba, hindi mahirap patunayan yon dahil kongresista siya at that time na tinanggap niya yon? Can that be presumed na merong kinalaman yun sa opisina niya? Res ipsa locator, di ba? The thing speaks for itself. Nakaupo ka na congressman, tumanggap ka ng pera, supposedly, habang congressman ka, kasi ang palusot mo, hindi to election Hindi pa election, hindi pa ako nag-file Yun yung palusot niya So, nakuha niya before. So, bakit ka bibigyan ng 20, 30, and 20 million? Di ba? Ng mga ito, kung hindi ka naman congressman, di ba? Kahit na anong klaseng matalik kang kaibigan, it's really because nakaupo ka na congressman, no? That's by reason of his office. And in fact, sabi nga nung kahit nga Pansit Malabon, tinatanggihan ng ordinary government employee para nagpapadala ng Pansit Malabon at pasasalamat doon sa processing, let's say for example, ng business permit. Kasi graph yun, no? By reason of your office, binibigyan ka ng Pansit Malabon kasi prinocess mo ng mabilis yung business permit. Trabaho mo supposedly within 2 days, di ba? Para hindi ka ma-anti-red tape act. Pero yung pasasalamat lang na small gift, sabi ng isang government officer, di ba, na employee, hindi nga namin yan Why are we expecting more from a mere clerk, for example, front desk officer, na hindi sila pwede kumuha ng kahit na Pansit Malabon or wine, di ba? Or anumang gifts, ballpen na Parker na sabi mo 1,000 pesos. Tapos yung 70 million na nakaupong congressman, na national official who can influence so much in all our policy making, from concessions to tax breaks
to all other policies, di ba, na pwede dito na pwede gawin sa Pilipinas. Nagsisimula yan sa House of Representatives at isa siya doon sa nakaupo na yon. So we cannot say na we expect a lot from a mere lowly government official na bawal tumanggap ng pansit malabon, pero pwede dito kay kay Congressman Marcoleta. So it's really by reason of his office and nothing more. The reason why he received it was because public official siya, kaya siya pinabigay sa kanya yon at during his incumbency. Ang presumption noon ng batas is by reason of his office. Siya ngayon magpapatunay na hindi by reason of his office. Paano? Paano niya patutunayan na nakaupo siya habang kinuha niya yung... Tsaka 75 million yun, no? Hindi maliit na halaga. Kaya nga, paano papaliwanag yan? Kumuha ka ng 75 million while congressman ka. Ang hirap, di ba? Hindi naman yan business. Walang business, di ba? Bakit ka nakakuha ng 75 million? Tsaka dinonate sa kanya. Di ba? At nag-sworn affidavit na dinonate sa kanya ng personal habang nakaupo siya. So, malinaw napakalinaw ng facts. In fact, I think it's just gonna be a matter of time, no? Of course, alam naman natin, and sabi ko nga sa'yo kanina, gusto kong pag-usapan rin ito, no? Yung sa COMELEC, it is unfortunate na nagkaroon ng, for me, legal gymnastics on how to extricate him from the disqualification case, di ba? Na frustrate yung intent ng law when it comes to election regulations na SOSE, na pwede mo palang tumanggap ng limpak-limpak basta hindi muna election tapos gagamitin mo sa election. Ano, kalokohan yun no? Because kaya nga statement of contributions and expenditures, dapat ilagay mo expense, ilagay mo kung saan yung source, no? So, na-render inutile and na-frustrate yung spirit of election regulatory laws, no? And for what, no? And ang sa akin, syempre gagawin ng lahat ng mga powerful forces behind Marcoleta to extricate him once again. Ang question is, how strong are our institutions to withstand yung pressure nitong mga very powerful forces na ito, no? And let's call it, di ba? Alam naman ng lahat, di ba? Noong nangangampanya, ang isa sa pinakakinakampanya ng Iglesia ni Cristo Bloc is si Rodante Marcoleta. So a question is, of course, I will not be surprised, and I think they will do whatever it takes to try to again, or they will exert influence again for Rodante Marcoleta as they've done during the elections. So a question is, how strong will our institutions be to withstand that kind of pressure?